Hindi nakapula eh. Ha? Hindi, nakapula. Ano ang pula? Hindi pa, bilog pa nga ngayon eh. Ulitin mo, dali. Sumugpa ko. Pumarito ka. Ay, sa ito. Arket lang yan. Oo. Sayang. Hindi ko nakuha yun. Magandang buhay mga kagri. For today's video, ang pag-uusapan natin itong sikat na nasa likod ko ngayon na giant caladium na kilala sa English na elephant ear. Okay? Umabot lang naman ng 50,000 ang presyo nito ayon sa mga balita. Pero ang ating pong pag-uusapan sa umagang ito, sa araw na ito, ay bakit masamang ubusin ang halamang ito. Okay? Pero bago ang lahat, shoutout muna po sa ating bagong subscriber na nahiling ng shoutout, si Pastor Danilo Bubis na nanonood ngayon. Huwag natin patagalin. Let's do this! Good morning mga kababayan. Narito tayo ngayon sa tabing ilog para mag-hunt at ipakita sa inyo. Hindi ko ba i-hunt natin, hindi para kuhanin. Hindi gusto ko ikwento sa inyo at ipakita ano ba yung giant caladium, alocasia o elephant ear. Ito po yan. Ito, may nakita tayong isa. Magso-survey pa tayo sa mga tabing ilog. Gusto ko pong ikwento sa inyo at sabihin ang ilan sa mga dahilan na alam ko kung bakit ipinagbabawal na yan ng DNR. Ilan sa mga personal kong paliwanag o pagkaintindi kung bakit masama pong putulin o ubusin yung elephant ear o giant caladium. Badyang, kung ano man ang tawag nyo, badyang sa iba yan ang tinatawag. Dito sa Mindoro, katulad nga po ng isa kong vlogs na ito'y damo lang, kinoconsider namin damo. When we say damo here in Mindoro, grass, although it belongs to broadleaf family. When we say damo, it's common or weeds, just weeds, not valuable crops. Yan po yun, yung giant caladium o elephant ear, parang elepante. Ang unang dahilan na nakikita ko dyan, it balance the ecosystem na meron po tayo. May mga purpose po yan, kaya dyan inilagay ng Diyos sa ating kalikasan, sa mga rivers. Pero gusto niya yung hindi stagnant yung tubig. Yan, katulad yan, running water. O yan, kita yung running water. Pansin ko, ang unang purpose niya sa ecosystem is to prevent soil erosion. Kaya siya nandiyan sa mga river, sa mga bundok. Yan. Yun ang una, to prevent soil erosion. Nilagay siya ng Diyos dyan. Bakit? Yung dahon niya, it filters, yung pinapahina niya yung velocity ng heavy rain na siyang nagiging daan para sa pagbagsak ay mag-erode ang ating lupa. Yun po yun. Secondly, it serves as breeding ground for mosquito, although disadvantageous to us na human. Kaya nga minsan pinuputol ko yung dahon pero hindi ko siya pinapatay. Anong advantage po nun? Mosquito in the forest balances the ecosystem because mosquitoes serves as food for our friend yung palaka, the frogs. Usually makikita nyo yung mga frogs dyan, yung mga palakang saging, yung mga lumuluksong frog, nandiyan sila sa ibabaw o sa ilalim, nag-aabang sila dyan ng mga kanilang makakain at free sila. They are safe from predators like snakes kapag nandiyan sila sa ibabaw kasi nakakapagtago sila, hindi sila basta malukso dyan ng ahas. Yun ang pagkakaalam ko po. Punta tayo doon sa iba pang giant caladium sa ating agrikulturan. Yun, may nakita ko doon. Punta tayo. Kita nyo, ang dami. Para mapatunayan ko sa Mindoro na napakadami niyan at sa mga tropical climate at ano yung silbi niya sa ating ecosystem. Okay? Ito, ito tabi pala yan. Kita nyo. Kung walang mga giant caladium na yan, mag-i-erode po ang lupa. Dito, naliligtas yung mga farmers kapag mayroong caladium. Yun yung isa tinuro ko kanina. Yan, nandiyan sa
Kita nyo yun. Ang lalaki po talaga. Kaya po siya tinawag na giant. Nagulat nga lang ako sa TV, talagang doon sa isang sikat celebrity ay nabili daw niya ng 50,000. So, pinagtatawanan lang yan dito sa Mindoro yung balita na yun. Totoo man ito hindi. Ay sa province po talaga ay damo lang yan. Amin po yung pinagtatawanan dito. Tagugulat kami sa ganong kalakaran sa Manila. O ngayon, nagiging aware naalarma po ang DNR sa garapalang pangunguha ng mga similyan yan sa bundok. So may imbalance po ecosystem kapag ate pong kinuha yung mga giant na caladium na yan. Ano po? Ayun, maliban po sa pagpe-prevent ng soil erosion at nagsiserve siya na breeding host for mosquitoes. Ang isa pang dahilan kaya masama pong putulin yan, it supplies the high relative humidity, yung halumigmig sa tropical forest, tropical climate, tropical environment, na yung humidity na yun ay dumadaloy kapag humihip ang hangin hanggang Manila. Yan po ang dahilan. Ibig sabihin, na imbalance po niya, nare-reduce na yung pagsira ng ating climate. Yung tinatawag natin ngayon na problema natin, yung global warming, na hindi na pababa halos dahil nga nawawala na yung ating mga kakampi, pinuputol ang mga puno, ginagawang subdivision. Hindi naman ako masyadong against niya, kaya lang na imbalance po talaga. Kaya okay din lang na magtanim, kaso ang problema nito, ang problema natin yung nagagalit na dahil nga ito ay mga endangered. Pero dito sa Mindoro talaga, isang sinyalis yan na balanse pa po ang aming ecosystem. Yan, kita nyo yan. Yun, meron pa po doon. Mga tabing ilog siya na. Tara, yun. Nakakatuwa na yan ay nagbabalanse ng ating ecosystem. Kung uubusin natin, iinit lalo ang ating klima. Ano po? Yun po ang isa sa ilan sa pinakamatitibay na dahilan kung bakit hindi dapat pinuputol ang giant caladium o elephant ears plant. Sa iba po ginagamit itong pagkain ng hayop, pero dito sa amin talaga sa Victoria, hindi siya masyadong pinapansin dahil meron kaming tinatawag na yung kapamilya din ito, taro, mga gabi na tinatawag namin. Ito kasi fake gabi, gabi-gabihan ang tawag namin dyan. Sa iba badyang ay ginagamit daw itong pakain sa mga hayop, tulad ng baboy, nilalaga, ginagayat. Sa iba daw yan ay ginagayat, dinadry ng tuyong-tuyo at yun ang kinakain. So pag sa Mindoro mo yan ginawa, pagtatawa ng kadal, abundant po kami sa mga tunay na gabi. Okay, yun po yung pinaka nakita ko na pinakamatinding dahilan. Ulitin ko lang, siya po ay nagsisilbing prevention natin. Pumipigil siya sa lupa dahil napakadami po ng kanyang ugat. Ikalawa po ay nagpo-protect siya sa many kinds of animals, especially the mosquitoes, the insects. At yung mga insect na yon ay nagsisilbing pakain ng mga pagkain ng mga palaka natin. Nagiging shelter din ito nga ng mga frogs against predator like snakes. So yun, kaya nagiging balance po yung it balances the ecosystem. At yung pantatlo po nga yung it balances the ecosystem, kaya hindi dapat putulin. Yung pang-apat, it supplies relative humidity na kailangan natin against global warming. Isa pa po sa pinakamatinding dahilan kaya hindi dapat ubusin o putulin ang caladium o giant caladium o elephant ear plant ay sapagkat pumipigil siya sa pagbaha gawa ng kanyang ugat. Napakadaming, it prevents flooding. Tulad ng sinabi ko kanina, it prevents soil erosion. Kakambal na nun yung pagpigil sa pagbaha dahil napipilter nga niya yung malakas na pagpatak ng ulan na hindi dapat instant na pupunta sa kapatagan sa lowland. Ating mga kababayang kawawa naman pagka napuntahan ng rumaragas ang tubig, yung tinatawag natin na flash flooding. Napiprevent po niya yung
flash flooding dahil ang lalapad ng dahon niya, binabasag niya po yung dahon sa nabasag niya yung ulan sa pamamagitan ng kanyang mga dahon. Okay? Hindi niya nabasag na siya pagbagsak, hindi na malakas yung current ng tubig, yung agos kapag nabasag na. Yun po ang dahilan. Okay? Kung meron pa po kayong naiisip na dahilan kung bakit hindi po dapat putulin ito o ubusin, drop your comments lang sa baba dahil yun lang po yung sa alam ko sa ngayon. Salamat po sa inyong pakikinig. So yun, nawain na pagpala po tayo at patuloy nating kalingain ating kalikasan dahil kapag ito po ay naperwisyo, tayo rin ang babalikan ng inang kalikasan. Muli, ito po ang inyong ka-agree. Kuya Eric Tenorio, signing off muna po tayo. Magkita-kita tayo sa susunod kong mga videos. Kung hindi pa po kayo nag-subscribe, click nyo lang po yung subscribe button at yung bell notification para maging updated po kayo sa mga susunod kong mga videos. See you in my next video. God bless you all. Mabuhay. Bye bye everyone.